Paano ko mauunawaan ang konsepto ng pagiging ama ng Diyos? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Unang Juan 3:1. Ang talatang ito ay nag-uumpisa sa isang utos, masdan. Nais ni Juan na obserbahan natin ang manifestasyon ng pag-ibig sa atin ng Diyos bilang isang ama. Ipinakilala ni Juan ang paksa ng pag-ibig ng Diyos sa nakaraang kabanata, unang Juan 2:5-15. At pagkatapos na ipaliwanag ito ng maiksi sa ikatlong kabanata, ipinaliwanag niya ito ng buo sa ika-4 na kabanata. Layunin ni Juan na ilarawan kung anong uri ng pag-ibig na mayroon ang Diyos para sa kanyang mga anak. Kung gaanong pag-ibig. Ang salitang Grego na isinalin sa salitang kung gaanong pag-ibig ay matatagpuan ng 6 na beses lamang sa Bagong Tipan at laging nagpapahiwatig ng pagkamangha at paghanga. Ang isang bagay na kapansin-pansin sa talata sa itaas ay hindi lang sinabi ni Juan na iniibig tayo ng Diyos. At sa gayon, ilarawan niya ang isang kondisyon. Sa halip, sinasabi niya sa atin na ibinuhos sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. At dahil dito, tiyakang inilarawan niya ang lalim at lawak ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kapansin-pansin din na tuwirang ginamit ni Juan ang salitang Ama upang ilarawan ang Diyos. Ang salitang Ama ay nagpapahiwatig ng relasyon ng Diyos sa mga mananampalataya. Gayunman, hindi naging ama ang Diyos nang ampunin niya tayo bilang kanyang mga anak. Ang pagiging ama ng Diyos ay walang hanggan. Siya ang walang hanggang ama ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan ni Hesukristo, siya rin ang ating ama. Sa pamamagitan ni Jesus, tinanggap natin ang pag-ibig sa atin ng Ama at tinawag tayong mga anak ng Diyos. Anong laking karangalan ang tawagin niya tayo na kanyang mga anak at bigyan niya tayo ng katiyakan na bilang kanyang mga anak, tayo ay kanyang mga tagapagmana at kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Hesukristo. Roma 8:17. Sa kanyang ebanghelyo, sinabi sa atin ni Juan na binigyan tayo ng Diyos ng karapatan upang maging mga anak ng Diyos. Ang lahat ng tumanggap kay Hesukristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Juan 1:12. Pinagkaloob ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa kanyang anak na si Hesukristo. At sa pamamagitan niya, ipinagkaloob din niya ang kanyang pag-ibig sa lahat ng kanyang mga inampon bilang mga anak. Nang sabihin ni Juan na ganito tayo sa harapan ng Diyos, idineklara niya ang katotohanan ng ating kalagayan. Ngayon din, sa mga sandaling ito, tayo ay kanyang mga anak. Sa ibang salita, hindi ito isa lamang pangako na tutuparin ng Diyos sa hinaharap. Tayo ay mga anak na ng Diyos at ito ang katotohanan. Atin ang natatamasa ngayon pa lang ang lahat ng karapatan at pribilehiyo na kalakip ng pagiging mga anak dahil nakilala natin ang Diyos bilang ating Ama. Bilang kanyang mga anak, nararanasan natin ang kanyang pag-ibig. Bilang kanyang mga anak, kinikilala natin ang Diyos bilang ating Ama dahil mayroon tayong karanasan at kaalaman tungkol sa Kanya. Inilagak natin ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya na nagmamahal sa atin. Nagkakaloob ng ating mga pangangailangan at nag-iingat sa atin gaya ng ginagawa ng isang tunay na ama. Gaya rin ng isang ama sa lupa, dinidisiplina niya tayo sa tuwing tayo ay sumusuway at binabaliwala ang kanyang mga utos. Ginagawa niya ito para sa ating ikabubuti upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Hebreo 12:10. Napakaraming paglalarawan ng kasulatan sa pag-ibig ng Diyos sa mga umiibig at sumusunod sa Kanya. Tayo ay tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Roma 8:17. Tayo ay mga saserdoting banal. Unang Pedro 2:5. Tayo ay mga bagong nilalang. Ikalawang Korinto 5:17. At mga nakabahagi ng kabanalang mula sa Diyos. Ikalawang Pedro 1:4. Ngunit higit na mahalaga kaysa alinmang titulo o posisyon ay ang simpleng katotohanan na tayo ay mga anak ng Diyos at siya ang
ating Ama sa langit. Iyan ang aming sagot sa tanong na paano ko mauunawaan ang konsepto ng pagiging ama ng Diyos. Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.